Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1711. Mahal, ang matandang ito ay tiyak na nasa ikatlong baitang Ultimate God level. Sa pagsisimula ng labanan, ang isa sa mga nanunood ay napabulala sa takot at nabigla sa kanyang kaibuturan. Ito ay mahusay. Mayroong hindi bababa sa dalawang master sa pangatlong baitang Ultimate God level mula sa pamilyang White at Cabello. Siguradong mananalo tayo this time. Hanggat ang mga elder na ito sa first grade Ultimate God level at Angus Mosley sa second grade Ultimate God level mula sa Hall of Divine Royal ay napatay, ang kanilang mga tao ay mawawala ng gana na lumaban. Muling nag-alab ang pag-asa sa puso ni Harry nang makita niya kung paano pinatay ni Kenneth ang mga masters na iyon sa first grade Ultimate God level ng paisa-isa gamit ang kanyang mga suntok. Siya, na dating puno ng kawalan ng pag-asa, ay may kagalakan sa kanyang mukha, novel drama. Oo, Sect Master, nailigtas na kami. Patayin silang lahat. Haha, talagang malakas si Jackie at ang iba pa at hindi nila kami binaygo. Ang matandang babae sa first grade Ultimate God level mula sa Divine King Sect ay labis na nasasabik sa sandaling ito. Ang pakiramdam ng pagbawi mula sa isang tila imposibleng sitwasyon ay talagang isang kalungkutan. Oo, patayin mo sila. Patayin silang lahat. Si Harry, na nakakita ng pagkakataong manatiling buhay, iwinagayway ang kanyang espada at sumigaw ng malakas. Gusto pa nga ng mga taong ito na sumuko kami. Ako ba, Harry Yeager, parang ang dali kong sumuko. Mamatay man ako sa labanang ito ngayon, hindi ako susuko sa mga taong ito. Lahat, salakayin sila at ipaghiganti ang aming mga miyembro na namatay dati. O Diyos ko, mayroong higit sa isang pangatlong baitang Ultimate God level master dito. Ang pangalawang elder ng White family ay isa ring master sa third grade Ultimate God level. Dear me, seryoso ito. Hindi nagtagal, may ibang nakatuklas ng isang bagay at muling bumulalas. Bakit ang dami nilang tao sa Ultimate God level? Higit pa rito, ang mayordomo ng pamilyang puti ay nasa ikatlong baitang Ultimate God level. Paano tayo mananalo laban sa kanila? Ang mga tao mula sa Hall of Divine Royal ay malapit nang nawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga master sa first grade Ultimate God level ay hindi nagawang talunin ang mga taong iyon sa sandaling iyon. Tumakbo. Labis na natakot si Angus nang makita niyang maraming tao sa first grade Ultimate God level ang napatay kaya namutla ang kanyang mukha. Lumingon siya at sumigaw ng malakas bago siya handa na tumakas. Isang maputlang anino na lang ng kanyang figure ang natitira habang tumatakbo, hindi pinapansin ang kapalaran ng iba. Gayunpaman, ang isa pang anino ay naglakbay ng mas mabilis at dumating sa harap niya sa loob ng ilang mga galaw, na nagpahinto sa kanya sa pagtakas. Dapat nagpakamatay ka. Nang makita niyang si Jackie iyon, hinigpitin ni Angus ang kanyang kamao at si Chi ay lumundag sa kanyang kamao habang sinuntok si Jackie. Humph! Malamig na yumuko si Jackie at itinaas din ang kamao, sinalubong ng suntok ang atake. Wala ka man lang balak gamitin ang chi mo. Nalaglag ang puso ni Angus nang makita niya kung paano hindi man lang ginamit ni Jackie si Chi sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, walang sapat na oras para mag-isip siya tungkol dito, at matugunan lamang ang pag-atake sa pamamagitan ng kanyang suntok. Labis siyang naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi kaya si Jackie ay nasa third grade Ultimate God level din? Gayunpaman, hindi ba ito masyadong marami para sa isang tao sa third grade Ultimate God level? Boom! Habang siya ay naguguluhan sa mga nangyayari, nagsalubong ang kanilang mga kamao sa isa't isa. Ang malakas na kapangyarihan sa katawan ni Jackie ay direktang nabali ang braso ni Angus at pinalipad siya ng paatros bago bumagsak sa lupa ng may kaluskos. Namatay siya matapos samuka ng ilang subo ng dugo. Oh my God! Ano ang husay sa pakikipaglaban ng lalaking ito? Malakas talaga ang combat power niya. Nakita ni Harry ang eksenang ito at sa sobrang takot niya ay nauutal siya ng magsalita. Kabanata 1712. Angus, na nasa ikalawang baitang Ultimate God level ay pinatay ni Jackie sa isang suntok lamang. Ang eksenang ito ay talagang ikinagulat ng lahat sa kasalukuyan. Lalo na't nagawa ito ni Jackie nang hindi gumagamit ng chi. Pinatunayan nito kung gaano nakakatakot ang lakas ng pakikipaglaban ng lalaki. Hindi ba nasa third grade Ultimate God level ang lalaking ito? Mukhang ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay naging maihahambing sa 5th grade o 6th grade Ultimate God level. Napatingin si Alejandro kay Jackie at muling sinulyapan ang kamao nito, parang lumampas sa inaasahan ang combat power ni Jackie. Naghinala siya na ang martial art technique na ginagawa ni Jackie ay isang mas mataas na antas kumpara sa kanila. Tumakbo ka, kahit si Elder Angus ay namatay na.
Ang mga miyembro ng Hall of Divine Royal ay natakot sa kanilang talino. Nagpanik sila at tumakbo sa paligid para makatakas. Boom! 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 Gayunpaman, si Jackie at ang iba ay may talagang malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Isa-isa, ang mga pag-atake ay direktang dumapo sa grupo ng mga tao na sinusubukang tumakas. Kasabay ng katotohanang mayroong ilang mga master sa pangatlong baitang Ultimate God level, patuloy na bumababa ang bilang ng mga taong nakatakas. Hindi nagtagal, halos lahat sila ay patay na. Wala pang 100 katao mula sa ilang libong tao mula sa Hall of Divine Royal ang nakatakas habang ang iba ay napatay. Dumaloy ang dugo sa buong lugar at napuno ng makapal na amoy ng dugo ang hangin. Master White, Master Cabello, Young Master Jackie, salamat sa iyong tulong. Lumipad si Harry sa tuwa. Nagpasalamat siya kay Jackie at sa iba pa. Haha, Master Harry, napakasimple lang. Kung plano mo talagang magpasalamat sa akin, huwag mo lang agawin sa amin ang mga trepeo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti lang si Jackie at sinabi sa kanya. Gayunpaman, hindi namin gusto ang martial ring na pag-aari ng mga namatay na miyembro ng iyong sekta. Iyan ang iyong mga tao at maaari mong itago ang mga iyon para sa iyong sarili. Agad na kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Harry ng ilang beses. Hindi naman siya pinagbigyan ni Jackie ng kahit anong mukha. Sa panahon ng labanan, ang mga tao mula sa kanyang panig ay nakipaglaban din ng buong tapang at pumatay ng maraming tao. Talagang sinabi ng lalaking ito sa harap ng napakaraming tao na kinukuha niya ang lahat ng martial enhancement materials na nasa kanila ng mga miyembro ng Hall of Divine Royal. Gayunpaman, nakangiti lamang siya kapag naiisip niya kung paano nailigtas ni Jackie at ng iba pa ang kanilang buhay. Sigurado iyan, kung wala ang tulong ninyo, tiyak na namatay kami. Higit pa rito, si Jackie at ang iba pa ay may napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Tama, salamat sa tulong ni Jackie at ng iba pa, nakatakas kami sa kamatayan. Ang matandang babae mula sa Divine King Sect ay tumango din at sinabi. Siya nga pala, may ilang mga sitwasyon sa lugar na ito at iniisip ko kung alam mo ang tungkol dito. Inutusan ni Nash ang iba na tumulong sa pagkolekta ng mga trepeo habang nagsimula siyang makipag-chat kay Harry at sa iba pa. Anong sitwasyon? Napakaraming third grade spirited grass dito at hindi pa namin ito nakita noong nasa labas kami. Mayroong kahit 4th grade spirited grass dito at ito ay talagang magandang lugar para sanayin ang ating mga sarili. Kabanata 17:13. Masayang sabi ni Harry, nagtataka lang ako kung bakit napakayaman ang lugar na ito sa Chi. Higit pa riyan, mayroong ilang martial art techniques at pakiramdam ko ito ay isang magandang lugar para maghanap ng mahahalagang bagay. Ang pinaka-inaalala ko ay ang mga taong nakapasok sa lugar na ito noong nakaraan. Kahit na namatay na sila, tiyak na marami pa rin ang mga Panginoon ngayon dahil marami silang mga inapo, di ba? Makikilos ba sila laban sa atin kapag nabangga nila tayo? Tutal hindi naman tayo taga rito. Mapait na ngumiti si Nash at sinabing, may kailangan akong sabihin sa iyo tungkol sa lugar na ito. Hindi nagtagal, ipinaalam ni Nash si Harry at ang iba pa tungkol sa sitwasyon. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Harry at ng iba matapos nilang marinig ang sinabi ni Nash. Hindi nila inaasahan na ang lugar ay magkakaroon ng puwersa tulad ng Alliance Guard, na namamahala sa pagbabantay sa lugar at hindi kapani-pani walang laban sa mga tao mula sa labas na pumapasok sa lugar na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga miyembro ng Alliance Guard ay nawalan ng bantay dahil walang sino man ang nakapasok sa lugar na ito sa buong taon. Iyon ang dahilan kung bakit ipinadala ang 2 disipulo ng 1st grade at 2nd grade Ultimate God level para bantayan ang pasukan. Kung ito ay sa nakaraan, sila ay namatay hindi nagtagal pagkatapos na makapasok sa lugar. Maswerte kami na halos nakalimutan na nila ang pasukan. Ito ay nagbigay daan sa amin na manatiling buhay hanggang ngayon at nagkaroon pa ng pagkakataong makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Ngayong naiisip ko, maswerte talaga tayo. Napangiti ng mapait si Harry habang puno ng saya ang kanyang puso. Oo, ang layunin natin ngayon ay itaas ang ating husay sa pakikipaglaban sa lalong madaling panahon. Sa kasong iyon, kapag napagtanto ng mga miyembro ng Alliance Guard kung ano ang nangyayari, nadagdagan sana namin ang aming lakas sa pakikipaglaban. Makakatulong iyon sa amin na magkaroon ng mas magandang pagkakataon na manatiling buhay. Tumango si Nash. Kaya, ang mga puwersang nakapasok sa lugar na ito tulad natin ay kailangang magtulungan at tumulong sa isa't isa. Siya nga pala, Master White. Paano kayong lahat ay nagtagumpay sa pangatlong baitang Ultimate God level? Ano ang husay sa pakikipaglaban ng iyong anak? Pinatay niya si Angus, na nasa pangalawang baitang Ultimate God level, sa isang suntok at hindi ginagamit ang kanyang chi, napakalakas niya. Hindi nagtagal ay napaisip si Harry at hindi naiwasang magtanong kay Nash ng may pagtataka.
Haha, lahat tayo ay nasa ikatlong baitang Ultimate God level. Ito ay lahat salamat sa ikatlong baitang elementarya ng mga table task na nilinang ni Jackie. Kung hindi, paano magiging posible para sa atin na makamit ang gayong kahusayan sa pakikipaglaban sa napakaikling panahon? Natawa si Nash habang nakatingin sa likod ni Jackie na nasa malapit lang na may kasiyahan sa mga mata. Hindi niya inaasahan na magiging napakahusay na tao ang kanyang anak. Hindi na niya mahabol ang takbo ng kanyang anak. Kaya rin niyang magtanim ng 3rd grade elementary pills. Ibig sabihin ba nito ay 3rd grade elementary alchemist na si Young Master Jackie? Mahal ko, ang binatang ito ay may magandang kinabukasan. Bulalas ni Harry at nagpatuloy, mayroong ilang mga alchemist sa ating Divine King sect ngunit ang pinakamakapangyarihan ay isang 2nd grade premium alchemist lang ngayon. Pagkatapos makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos, walang gaanong epekto sa atin ang mga premium na table task sa ikalawang baitang sa pinakamataas na antas ng Diyos. Ang mga tabletang iyon ay hindi maihahambing sa mga tabletang pang-elementarya sa ikatlong baitang. Talagang talentado si Young Master Jackie sa paglilinang ng mga table tasks. Pagkalipas ng ilang taon, may pag-asa para sa kanya na maging isang ika-4 na baitang alchemist. Nagkaroon ng hindi inaasahang pahiwatig ng pagsamba nang tumingin kay Jackie ang matandang babae sa 1st grade Ultimate God level na nakatayo sa tabi ni Harry. Kailangang malaman na ang mga taong ito ay inilagay sa mas mataas na posisyon at hindi nila kailanman binigyang pansin ang 8 pamilya ng anino. Hindi nila inaasahan na tahimik silang magsisimulang sumamba sa isang Young Master mula sa isa sa mga pamilya ng anino sa sandaling ito. Napaisip si Harry at sinabi kay Nash, Master Nash, tama ang sinabi mo. Dapat tayong magtulungan at magtulungan. Ano sa palagay mo kung ang aming mga tao ay naglalakbay kasama mo? Huwag kang mag-alala. Sa usapin ng martial enhancement material, kailangan mo lang bigyan kami ng kaunti o huwag mo kaming bigyan. Sa sandaling naisip niya kung paano nagkaroon ng Alliance Guard ang espesyal na lugar na ito, proactive na binanggit ito ni Harry pagkatapos pag-isipan ito. Kung tutuusin, mas mahalaga ang manatiling buhay. Si Jackie at ang kapangyarihang panlaban ng iba ay tiyak na pinakamalakas sa lahat ng puwersang pumasok sa lugar. Mas ligtas na sundan si Jackie at ang iba pa. Chapter 17-14. Hindi agad nangako si Nash sa kabilang partido nang marinig niya ito. Sa halip, sinabi niya, paumanhin, Master Yeager, kailangan kong talakayin ito sa aking anak. Ikaw rin, alam mong siya ang may pinakamalakas na kapangyarihang panlaban ngayon. Hindi lang ang mga miyembro ng White Family ang kumbinsido na sumunod sa kanya, kundi maging ang mga miyembro ng pamilya Cabello ay sumusunod sa kanya. Tama na. Ipaubaya ko na sa iyo, salamat. Agad na sinenyasan ni Harry ang kanyang mga kamay ng magalang habang sinasabi niya. Agad namang lumapit si Nash para makipag-usap kay Jackie bago lumipad pabalik. Master Yeager, nagkaroon kami ng talakayan at pumayag ang anak ko. Hindi nagtagal, lahat ay nagtipon ng mga trofeo, novel drama. Katulad ng nangyari dati, hinayaan ng lahat na si Jackie ang unang pumili. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang pumili ng ilang masiglang damo o sangkap upang linangin ang mga table tasks. Si Jackie ay hindi kumilos ng matino dahil marami siyang napatay na tao. Nakakuha sila ng napakaraming masiglang damo. Kahit na mayroon lamang isang 4th grade spirited grass, medyo nasisiyahan pa rin si Jackie. Hinayaan ni Jackie ang mga miyembro ng pamilya Cabello at pamilyang White na ibahagi ang iba pang materyales sa pagitan nila. Hindi bababasa, ito ay sapat para sa lahat upang magsanay para sa isang yugto ng panahon. Ang hindi inaasahan ni Jackie ay may sinaunang tome sa isa sa mga martial ring. Hindi kapansin-pansin ang sinaunang tome ngunit nagulat siya nang buksan niya ang tome at tingnan ang laman. O aking Diyos, ito ay mahusay. Tuwang-tuwa si Jackie pagkatapos niyang tingnan ang sinaunang tome. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroong maraming mga remedyo ng tableta para sa mga tabletang pangatlong baitang at ika-4 na baitang dito. Mayroong higit sa 100 pil na mga remedyo para sa 4th grade elementary, intermediate, at 4th grade premium pil. Halos mapatalon si Jackie sa tuwa. Ang pinakakailangan niya sa sandaling iyon ay ang mga remedyo ng tableta, lalo na ang mga remedyo ng tableta ng mga tabletang pang-4 na baitang. Mabilis niyang binaliktad ang sinaunang tome at sa wakas, natuklasan niya ang lunas ng tableta upang maalis ang spell kay Selena. Namula pa ang mga mata niya sa excitement. Agad siyang lumipad papunta kay Selena at itinuro ang isang lugar sa tome bago sinabi kay Selena, Honey, tingnan mo. Tingnan mo dito, ang pil na remedyo para sa pil para iangat ang iyong spell ay narito sa tome na ito. Higit pa rito, ang mga sangkap na kailangan ay matatagpuan dito. Sa lunas na ito ng tableta, magkakaroon tayo ng layunin kapag naghanap tayo ng mga materyales sa hinaharap. Nakaramdam si Selena ng init sa kanyang puso nang makita ang excited na ekspresyon ni Jackie.
Ngumiti siya ng malumanay at sinabing, oo, mahal. At least may improvement na naman kami. Naniniwala ako na tiyak na magtatagumpay ka. Oo, sigurado iyon. Tumango si Jackie. Young Master Jackie, aalis na ba tayo? Napakaraming tao ang namatay dito at tiyak na nasanggot na ng mga halimaw na hayop ang dugo ngayon. Agad namang naglakad si Harry at ang iba pa para tanungin si Jackie na bahagyang natakot nang marinig nila ang dagandong ng mga halimaw na halimaw mula sa malayo. Oo, malapit nang matapos. Halika, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Tumango si Jackie at nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Sa sandaling ito, nakalabas na si Ella sa kagubatan pagkatapos mag-ani ng napakaraming masiglang damo. Kabanata 17:15. Napakunot ang noo ni Ella nang marinig niya ang labanan sa kagubatan sa likuran niya. Nangako ako sa kanila na hindi aktibong sasabihin sa iba kung paano sila nakapasok sa kagubatan na ito. Gayunpaman, ang kagubatan na ito ay hindi kailanman naging napakasigla noon. Kung ang mga miyembro mula sa iba pang mga kuta ng Nine Army ay pumunta dito upang maghanap ng mga mahahalagang bagay, tiyak na maghahinala silang may nangyari kapag narinig nila ang mga tunog ng labanan sa kagubatan. Tutal, iniligtas ni Jackie ang kanyang buhay at halatang bahagyang nag-aalala si Ella sa kanila sa sandaling ito. Never mind, never mind. Kailangan ko lang magpanggap na wala akong alam at hindi ko pa nakikita ang mga taong ito. Sa huli, umiling si Ella at handang lumipad patungo sa kanyang kuta. Gayunpaman, nakabunggo siya ng 7 hanggang 8 kabataan mula sa isa pang kuta matapos lumipad sa maikling sandali. Hay nako, hindi ba ito ang maganda nating si Ella? Nangolekta ka na ba ng masiglang damo sa kagubatan? Paano ang resulta mo? Nakangiting tanong ng isang binata na nakaputing damit matapos niyang makita si Ella. Kumunat ang noo ni Ella nang makita sila. Ang mga ito ay hindi mga tao mula sa kanyang kuta at sila ay mga miyembro ng Whittemore Fortress. Ang Whittemore Fortress ay kilala bilang Whittemore Fortress dahil maraming miyembro ng pamilya Whittemore sa fortress. Sinakop ng mga miyembro ng pamilyang Whittemore ang 40% ng populasyon ng kuta. Sa makatuwid, ang pamilyang Whittemore ay itinuturing na numero 1 aristokratikong pamilya sa kanilang kuta. Ang binatang ito na nakasuot ng puting damit ay apo ng isa sa mga elder ng pamilya Whittemore. Dahil dito, napaka-arrogant niya kumilos at laging may dominanteng tingin kapag may nakikita silang iba sa normal. Araw. Young Master Arthur, nagkataon lang. Handa na ba kayong pumasok sa kagubatan? Bagamat hindi maganda ang impresyon niya kay Arthur at hindi niya ito gusto, kailangang igalang siya ni Ella dahil mataas ang posisyon nito. Pinilit niyang ngumiti bago tumingin sa kanya ng nakangiti. Oo, bakit ka pumasok sa gubat mag-isa? Anong delikado iyon? Narinig ko na may mga halimaw na hayop sa pangatlong baitang Ultimate God level kamakailan. Sa susunod na gusto mong pumunta sa kagubatan, dapat kang magtipon ng maraming tao upang sumama o maaari ka ring sumama sa amin. Huwag mag-alala, maaari naming ibahagi sa iyo ang ilan sa masiglang damo kapag nakuha namin ang mga ito. Napatingin si Arthur kay Ella na may mapaglarong ekspresyon sa mukha. Natuklasan niya na pagkatapos ng ilang buwang hindi pagkikita ng dalagang ito, tila naging mas mature at mas maganda ito. Sa isa pang 2 taon, siya ay maituturing na isang bihirang kagandahan bilang motor race. Bahagyang nalungkot ang isang babaeng nakatayo sa tabi nang makita nila kung paano nakatitig si Arthur kay Ella. Galit niyang sinabi, Young Master Arthur, alis na tayo. Itong si Ella Lavenge ay hindi miyembro ng ating Whittemore Fortress, bakit masyado kang nagmamalasakit sa kanya? Tama, Young Master Arthur. Ang mga miyembro mula sa kuta ni Ella ay inagaw pa ang aming masiglang damo. Galit na galit ako at ang aking ama ay orihinal na nakakuha ng isang 4th grade elementary spirited grass. Natagpuan niya ang isa na napakahirap ngunit inagaw ito ng mga miyembro ng kanilang kuta. Galit din na sabi ng isang matabang binata na nasa tabi nila. Bahagyang nalungkot si Arthur nang marinig ito. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya at sinabing, hindi ba normal sa mga kuta na mag-away dahil sa masiglang damo? Hanggat ito ay hindi isang malaking puot at walang buhay na nawala, kahit ano ay pinapayagan. Higit pa riyan, hindi ba sinabi ng First Fortress Master dati na ang mga miyembro ng siyam na kuta ay dapat magtulungan at magkaroon ng magandang relasyon? Pagkatapos niyang magsalita, nakangiting sabi ni Arthur kay Ella, tama ba ako? Ella, lalo na sa mga kuta natin na sobrang lapit sa isa't isa, dapat tulungan natin ang isa't isa, di ba? Napangiti ng nakakahiya si Ella. Oo, ang unang Fortress Master ay nagsabi ng isang bagay na tulad nito sa pagpupulong dati. Humph! Ang binibini mula sa Whittemore Fortress ay malamig na yumuko sa galit. Niyakap niya ang 2 kamay sa harap ng dibdib niya at halos sumugod siya para makipag-away kay Ella. Kabanata 17:16.
Walang ibang masabi si Skylansen kahit na hindi siya nasisiyahan kay Ella, kaya't nakangiting sinabi niya kay Arthur, "Young Master Arthur, dapat ba tayong pumunta?" Nakabalik na siya mula sa kanyang paghahanap ng kayamanan, at wala pa rin kaming dala. Gayunpaman, nagpanggap si Arthur na parang hindi narinig ang sinabi nito. Sa halip, nakangiti niyang sinabi kay Ella, "Halika, Miss Ella. Bakit hindi sumali sa amin at pumasok sa loob ng ilang araw? Kung tutuusin, wala ka namang ibang usapan pagkatapos mong bumalik, di ba? Hindi ka ba magiging mas ligtas kung sasali ka sa amin? Pantay-pantay nating ibabahagi ang mga bagay na nakuha natin." Ang mataba, na nakatayo sa gilid, ay hindi nasiyahan sa ideya at mabilis na pinaalalahanan si Arthur, "Mukhang hindi magandang ideya iyon, Young Master Arthur. Pagkatapos ng lahat, hindi siya miyembro ng aming kuta. Higit pa riyan, ikaw ay nasa ika-4 na baitang Ultimate God level. Bagaman medyo kahanga-hanga ang kanyang husay sa pakikipaglaban, paano niya maibabahagi ng pantay-pantay ang mga item sa iyo kung nasa ika-2 baitang Ultimate God level lang siya?" Nanghina ang ekspresyon ni Arthur habang sinasabi, "Fatty, paano mo nasasabi ang ganyan? Hindi ba ikaw ay nasa ika-2 baitang Ultimate God level, masyadong? Hindi ko naman nabanggit na pabigat ka, di ba? Higit pa rito, sinabi ng First Fortress Master na kailangan nating maging maayos ang pakikitungo sa iba pang mga kuta, lalo na kapag tayo ay napakalapit sa isa't isa. Hindi ba't lagi kitang binibigyan ng mga mamahaling bagay?" Ang mataba ay agad na namula ng isang pulang-pula na kulay. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nawala ng masabi. Hindi pipi si Ella, at naunawaan niyang sinasadya siya ni Arthur. Narealize din niya na halatang may gusto si Sky kay Arthur at naiinis siya sa kanya. Napangiti siya ng nakakahiya at sinabing, "Hindi na kailangan. Ang aking kapatid na lalaki ay nangangailangan ng isang tiyak na uri ng masiglang damo, at nagkataon na natagpuan ko ito. Mas mabuting ibalik ko ito sa kanya sa lalong madaling panahon, at dapat kayong pumunta sa inyo." Paraan. Si Sky, na nakatayo sa gilid, ay naka-cross arms sa kanyang dibdib at kakaibang nagkomento, "Si Arthur. Baka hindi niya ma-appreciate ang kabaitan mo. Haha, okay lang, okay lang. Magkakaroon tayo ng iba pang pagkakataong maghanap ng mga mahahalagang bagay sa hinaharap, tama ba?" Bagaman hindi pumayag si Ella sa kanyang mungkahi, nadama ni Arthur na ito ay dahil si Ella ay medyo mahiyain na tao. Ito ay medyo normal dahil bihira silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kaya naman, napangiti siya ng nakakahiya at sinabing sabay wave ng kanyang kamay, "Tara na at tingnan natin ang kagubatan. Subukan nating manatili ng ilang araw sa loob at tingnan kung makakahanap tayo ng pang-4 na baitang masiglang damo. Bagamat medyo bihira ang 4th grade spirited grass, tiyak na makakahanap tayo ng ilan." Tumalikod na si Ella at handa nang umalis bago niya narinig ang sinabi ng gwapong lalaki. Handang lumipad pasulong ang mataba nang sumimangot siya at sinabi kay Arthur, "Young Master Arthur, parang may mali sa kagubatan. Halos hindi na namin maririnig ang napakaraming dagandong ng mga halimaw at mga tunog ng pakikipaglaban noon, tama ba ako? Hindi kaya napakaraming miyembro mula sa iba pang mga kuta ang pumunta sa kagubatan upang maghanap ng mahahalagang bagay." Nakinig si Arthur at nakasimangot din, "Tama ka. Medyo kakaiba para sa napakaraming away na nangyayari sa loob, at malabong mag-away ang mga halimaw na hayop. Nagkaroon ba ng pag-aalsa kamakailan ang mga nilalang na iyon? Kahit ano pa iyon, nasa 4th grade Ultimate God level ka na, at kakaunti lang ang halimaw na hayop sa gubat na ito na maaaring makipaglaban sa iyo. Magiging ligtas kaming lahat sa kagubatan kasama ka." Natakot ang mataba na na-offend niya si Arthur, kaya agad siyang nag-butter up kay Arthur. Natatakot siyang bigyan siya ni Arthur ng hindi gaanong masiglang damo dahil sa nangyari. Ang siyam na hukbo ay hindi malaki sa sukat at hindi maihahambing sa mga sekta o iba pa. Gayunpaman, marami pa rin sa mas matandang henerasyon ang nasa ika-8 baitang o ika-9 na baitang Ultimate God level. Ang Fortress Master ng pinakamalaking fortress ay tinawag nila bilang First Fortress Master. Ang First Fortress Master ay napakalakas at nakamit na ang First Grade Soul Penetrating level. Kabanata 17:17. Haha, tere tingnan natin. Ano man ang sitwasyon, malalaman natin kung ano ang nangyayari pagdating natin doon. Kami ay itinuturing na mga master sa mga nakababatang henerasyon, at lahat kami ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Ano ang kailangan nating katakutin? Tumawa ng malakas si Arthur at mukhang wala siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos at itinuturing na namumukod tangi sa mga kabataan, na may kakayahang talunin ang maraming tao. Bagamat medyo nahuhuli pa rin sila kumpara sa mga tunay na amo ng nakababatang henerasyon, nagawa pa rin nilang talunin ang 80 hanggang 90% ng mga nakababatang tao. Gumapang ang pag-aalala kay Ella nang marinig niya ang kanilang pag-uusap.
Pagkatapos ng kanyang deliberasyon, lumingon siya at naabutan si Arthur at ang kanyang kumpanya. Napag-isipan ko na, Young Master Arthur, at wala akong espesyal na gagawin pagka-uwi ko. Sa tingin ko, susundan ko kayo sa kagubatan. Ang kanyang sagot ay ikinatuwa ni Arthur, na sa loob-loob ay nayayamot sa pag-aakala kung paano nanalo ang kanyang alindog sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinalikuran ang kanyang pagkamahiyain at gumawa ng isang matapang na hakbang. Wala namang problema. Haha. Mas marami, mas masaya. Tara na. Tumawa ng malakas si Arthur, labis na nasisiyahan sa sarili. Pagkatapos ay naisip niya kung paano niya ililigtas si Ella at hahawakan siya sa kanyang mga bisig sa panganang panganib, na makakatagpo ng napakalakas na halimaw na halimaw. Sa oras na iyon, maaaring gantihan siya ni Ella sa kanyang sarili kapag nanalo sa kanya ang pagiging galante nito. Si Sky, na nasa kanilang tabi, ay kuminang nang hindi niya maiwasang mapaungol. Ella Lavenge, hindi mo ba sinabi na kailangan mong magpadala ng masiglang damo pabalik sa iyong kapatid? Bakit hindi ka nagmamadali ngayon? Biglang natarante si Ella sa paalala. Hindi siya sigurado kung gusto niyang sundan sila para tingnan dahil niligtas siya ni Jackie dati. Gusto niyang sundan sila at tingnan kung maaari niyang ipaalam sa kanila o tumulong na bigyan sila ng oras. Bagamat ang mga miyembro ng Nine Army ay nasa teritoryo ng Anti-Alliance Guard at ang mga puwersa ng Anti-Alliance Guard ay bihirang mang-istorbo sa kanila, nanatili ang Kapitan sa pagitan ng siyam na kuta. Posibleng ang ilan sa mga taong ito ay gustong gumawa ng masama. Uy, hindi ba madaling malutas iyon? Bago magsalita si Ella, proactive na sinabi ni Arthur, dahil hindi naman ito kalayuan, Ella, bakit hindi kami sumama sa iyo? Maaari mo munang ipadala ang kayamanang nakuha mo sa bahay bago umalis kasama namin upang pumasok sa kagubatan. Oo naman. Maraming salamat sa paggawa nito. Napangiti si Ella nang magtagumpay siyang mag-stall ng oras para kay Jackie at sa iba pa, novel drama. Young Master Arthur, aabot ng 2 hanggang 3 oras ang pabalik-balik na biyahe, hindi ba? Sayang ang oras. Reklamo ni Sky sa kawalan ng kasiyahan at mas lalong nagalit habang iniisip. Di ba 2 hanggang 3 oras lang? Mga master na tayo sa pinakamataas na antas ng Diyos, at madali para sa atin na makapasok sa antas na tumatagos sa kaluluwa sa hinaharap. Mabubuhay tayo hanggang 500 taong gulang, kaya hindi ba't ang 2 hanggang 3 oras ay walang halaga sa atin? Walang imik na sinulyapan ni Arthur si Sky. Kung hindi mo kami mahintay, pwede ka munang mag-isa sa gubat. Papasok kami at hahanapin ka mamaya. Kabanata 17-18. Nagalit si Sky. Sa kanyang mataas na husay sa pakikipaglaban, gusto niyang mag-isa na magtungo sa kagubatan dahil sa galit. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa 3rd grade Ultimate God level, at ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa kay Ella. Dahil naglakas loob si Ella na pumasok sa kagubatan ng mag-isa, naglakas loob din siyang gawin ito. Naalala niya tuloy kung paano aakitin ng Foxy na si Ella si Arthur kung talagang papasok siya sa kagubatan. Head over heels si Arthur kay Ella noong nandoon si Sky, what more kung wala siya. Hinigpitin niya ang kanyang mga kamao at sinabing, sige, bumalik tayo kay Ella. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Arthur at ng iba pa ay hiniling ni Ella ang 3 kabataan mula sa kanyang pamilya na sundan sila sa kagubatan matapos ibigay ang mga bagay na nakuha niya mula sa kagubatan, na labis na ikinagalit ni Arthur. Medyo hindi komportable para sa kanya na gawin ang anumang bagay kay Ella kung naruroon ang ibang miyembro ng pamilya Lavenge. Bukod dito, ang panganay na kapatid ni Ella ay sumali sa kanila, at si Hendrik Lavenge ay nasa ika-4 na baitang Ultimate God level. Bagamat kaka-break niya lang, halos kapantay ng kapangyarihan ni Arthur ang kanyang combat power. Si Arthur at ang iba ay nauna sa paglalakad habang si Ella, Hendrik, at ang iba pa ay bahagyang nahuli sa likuran nila. Napatingin si Hendrik sa pagkunot ng noo ni Ella, at alam niyang may nasa isip ang kapatid. Mahina niyang tanong dahil sa curiosity, Ella, anong nangyayari sa'yo? Bakit mo kami niyaya na sumama sa iyo dahil hapon na? Naisip ko na lang na itaas ang aking husay sa pakikipaglaban at pumasok sa kagubatan makalipas ang ilang araw. Kung tutuusin, kalalabas ko lang sa kagubatan ilang araw na ang nakalipas. Huminto muna si Hendrik bago niya idinagdag, tsaka, di ba bumalik ka lang? Bakit gusto mong pumunta ulit sa kagubatan? Sinulyapan ni Ella ang mga taong nasa harapan niya, at pagkatapos niyang pag-aralan ang distansya sa pagitan nila ni Arthur, para hindi siya marinig ng mga ito, mahina siyang nagsalita, Hendrik, please don't tell anyone what I'm going to tell you next. Muntik na akong mamatay sa kagubatan nang sinubukan kong kumuha ng masiglang damo. Buti na lang at may nagligtas sa akin. Huminga ng malalim si Hendrik nang marinig iyon, at naramdaman niya ang isang alon ng takot na napuno sa kanyang puso. Naisip niya ito at nahulaan, si Arthur ba ang iyong tagapagligtas?
Baka sa mukha ni Ella ang kahihiyan. Ito, hindi siya. Ang mga tao mula sa abandonadong mundo ang nakapasok sa lugar na ito. Ang abandonadong mundo. Napaawang ang bibig ni Hendrik nang halos bumagsak ang kanyang panga sa lupa. Pagkatapos ng maraming taon, ang mundo ay parang isang alamat sa kanila. Para naman sa mga miyembro ng Alyansa Guard, tila naramdaman nila na mahirap para sa mga tao doon na mahanap ang pasukan sa lugar na ito. Kaya naman, sila ay simbolikong nagpadala lamang ng 2 alagad na nagkamali upang bantayan ang lugar sa loob ng isang yugto ng panahon. Sa pangkalahatan, ang mga sekta ay nagpapalitan sa pagpapadala ng mga tao, na pagkatapos ay magbabantay sa loob ng 1 taon. Sa simula, lahat ay nagpadala ng mga alagad na may mas mataas na husay sa pakikipaglaban dahil sa pakiramdam nila na ito ay isang mahalagang gawain, ngunit sa kalaunan ay naging mas mababa ang kanilang pakialam. Hindi lamang kumilos ang Alliance Guard sa ganoong paraan, ngunit halos nakalimutan pa nila ang tungkol sa mundong iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sinabi sa kanya ni Ella na may mga taong dumating mula sa abandonadong mundo. Kabanata 17-19. Mabilis na pinaalalahanan ni Ella si Hendrik dahil natatakot siyang mapansin ng iba ang tulala niyang ekspresyon. Hendrik, mahinahon magsalita para hindi tayo marinig ng iba. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Naliligaw lang ako. Natakot ako na baka mabangga ni Arthur at ng iba pa ang mga taong ito, kaya sinadya kong huminto sa kanila. Hiniling ko sa inyo na sumama sa amin para dito, nangako pa nga ako sa kanila na hindi ko sasabihin sa iba na nakapasok na sila sa lugar na ito, ngunit wala na akong pagpipilian ngayon. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sumabog si Hendrik sa mga pagpapalagay, mahal, nagbibiro ka ba? Naloko ka na ba ng iba? Bakit hindi mo iniisip ito? Ang mga tao sa mundong iyon ay hindi dapat magkaroon ng isang mataas na husay sa pakikipaglaban, hindi ba? I'm sure na walang nakalusot sa Ultimate God level, di ba? Kung ganoon nga ang kaso, paano kanila nailigtas, isang tao sa second grade Ultimate God level? Paano ito posible? Nakita ko na walang mataas na husay sa pakikipaglaban ang mga iyon. Nagsimulang sumimangot si Ella. Pinag-isipan niya ito at sinabing, bukod doon, wala silang mga token ng iba pang mga item na pamilyar sa amin, kaya dapat sila ay dumating mula sa gilid na iyon, hindi ba? Naglalaman din ang kagubatan na ito ng mga diskarte sa martial art at iba pang mga item, kaya maaaring nakalusot sila pagkatapos nilang mahanap ang mga diskarte. Tapos, Brown through. Kung ang tao ay kailangang makamit ang pamantayan ng pagliligtas sa iyo, kailangan niyang gumugol ng mahabang panahon kahit na siya ay isang master, hindi ba? Mas matagal ba silang nanatili sa kagubatan? Kahit na nakalusot sila, hindi ba't nasa first stage Ultimate God level lang sila? Posible bang iligtas ka ng isang tao sa first stage Ultimate God level? Patuloy na tanong ni Hendrik. Ang taong iyon ay hindi maaaring nasa first stage Ultimate God level. Nasa second stage Ultimate God level ang Monster Beast, kaya hindi ko natalo ang Beast. Tinatansya ko na ang tao ay hindi bababa sa ikalawang yugto ng panghuling antas ng Diyos at maaaring magkaroon ng lakas sa pakikipaglaban ng pangatlong yugto ng pangwakas na antas ng Diyos. Masyado siyang relaxed. Pag-aalala ni Ella. Kuya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang ating siyam na hukbo ay palaging may parehong paninindigan gaya ng Anti-Alliance Guard, at tayo ay sumusunod sa tadhana. Kahit na hindi tayo pumunta sa abandonadong mundo para sunduin sila. Dito, papayag kaming mag-training sila dito kung nagkamali ang sino man sa kanila na dumating dito. Ngayong nakapasok na sila sa lugar na ito, natatakot ako na baka hindi ganoon ang pag-iisip ni Arthur at ng iba pa. Mahirap alamin ang isip ng isang tao, at ang Nine Army ay hindi masyadong nagkakaisa. Marami ba sa kanilang mga tao ang dumaan? Nakasimangot na turo ni Hendrik. Hindi naman magiging isyo kung kakaunti lang ang nakapasok. Kung tutuusin, ang pagpasok ng maraming tao ay hindi kukuha ng masyadong maraming martial enhancement resources kung may 2 tao na pumasok sa lugar na ito, at hindi magiging problema kung malalaman ng mga miyembro ng Anti-Alliance Guard ang kanilang pag-iral. Kung papasukin natin sila, kailangan lang nating magkaroon ng simbolikong pag-uusap sa mga miyembro ng Anti-Alliance Guard, at ang isyo ay mawawala pagkatapos. Ngumiti ng mapait si Ella at sinabing, tama ka. Naalala ko na maraming tao ang pumasok sa lugar na ito mga 6 na buwan na ang nakalipas, at ang ilan sa kanila ay na-recruit ng Pavilion of Anti-Alliance Guard pagkatapos malaman ng alyansang iyon ang tungkol sa kanila. Ibinalik sila ng mga taong ito para magsanay. Gayunpaman, si Ella ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha habang nagpatuloy siya, gayunpaman, tila may ilang daang libo sa kanila ang pumasok sa oras na ito. Ilang daang libong tao. Ilang beses na kumaibot ang sulok ng bibig ni Hendrik.
Maaaring hindi isyo kung ilang tao lang, o isang dosina, ang pumasok, ngunit hindi nila maitatago ang balita kung ilang daang libo sa kanila ang pumasok. Nanghina ang ekspresyon ni Hendrik at tinatapik ang kanyang hita, ulong, masyadong marami. Malaking problema na yan. Kabanata 1720. Agad na nakilala ni Hendrik ang bigat ng issue. At mukhang sobrang balisa. Nagulat sa kung paano sumigaw si Hendrik sa kanyang mga tugon, mabilis siyang pinatahimik ni Ella, magsalita ng mahina, kuya. Sa sandaling iyon, huminto si Arthur at ang iba pang nauuna sa paglalakad. Dahan daw ang lumingon si Arthur at nakasimangot na nagtanong, Hendrik, anong sinabi mo kanina? Anong malaking isyo ang nangyari? Novel drama. Agad na hinawakan ni Hendrik ang kanyang ulo dahil sa kahihiyan. Hindi, wala. Hindi, sa itsura mo, halatang nagsisinungaling ka. Kumunat ang noo ni Arthur at dahan daw ang naglakad palapit sa kanila. Hendrik, I think it's best that you tell the truth. Malalaman natin ang tungkol dito sooner or later. Sumulyap si Hendrik kay Ella at halatang nagdadalawang isip. Sumimangot din si Ella, clueless kung ano ang susunod na gagawin. Gayunpaman, habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinisil niya ang isang nakakahiyang ngiti. Wala lang talaga. Sinabi ko sa aking kapatid na ang mga halimaw na hayop sa kagubatan ay tila magagalitin kamakailan, at ang mga dagandong ay tila mag-iba ka. Noon lang naiinip na sinabi ni Arthur, nako, akala ko may seryosong nangyari, seeing how jumpy you both are. Ito ay isang grupo lamang ng mga halimaw na hayop na walang mataas na husay sa pakikipaglaban. Ang ilang halimaw na halimaw ay makapangyarihan kung ihahambing sa ilan sa mga mula sa mga kuta na may mababang kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit ang mga halimaw na hayop na ito ay walang halaga sa amin mga Panginoon o sa mga Panginoon ng aming mga kuta. Napakatotoo niyan. Ang mga halimaw na hayop na ito ay paminsan-minsan ay kumikilos ng abnormal, ngunit hindi ito kakaiba. Dagdag ng mataba sabay ngisi. Halika, marami tayo rito, kaya tingnan natin kung maaari tayong manatili ng ilang araw sa kagubatan upang makahanap ng higit pang 4th grade spirited na damo. Tara na. Ngumiti ng pilit ng ngiti si Hendrik bago nagpatuloy sa paglipad ang grupo patungo sa direksyon ng kagubatan. Sa wakas ay nakarating sila sa labas ng kagubatan bandang alas 4 ng hapon. Bantong hininga, Jackie, oh Jackie. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya upang ihinto ang oras para sa iyo, at wala na akong ideya. Ang bawat tao ay para sa kanilang sarili ngayon. Mahigit 10 araw na ang nakalipas, at sana ay tumaas ang iyong galing sa pakikipaglaban. Dalangin ko na umalis ka na sa kagubatan na ito, buntong hininga ni Ella sa kaloob-looban habang nakatingin sa kagubatan. Parang may kakaiba sa kagubatan. Bakit ang daming tunog ng away? Napatingin si Fatty sa kagubatan at naguguluhan din. Walang nangyaring ganito dati. Bakit hindi tayo magtungo sa isa sa mga lugar na tila may away? Mungkahi ni Arthur pagkatapos mag-isip tungkol dito. Malalaman natin kung ano ang nangyayari pagkatapos nating imbestigahan ang lugar na pinakamalapit sa atin kung saan may mga ingay ng away. Naguguluhan, ulong si Ella, bakit tayo titingin? Hindi ba't nag-aaway lang sila sa pagitan ng mga halimaw na hayop para sa mga mamahaling bagay? Maaaring kahit na ang ilang mga casual na tagapagsanay. Naghahanap ng mga kayamanan sa kagubatan, at normal lang iyon. Gayunpaman, umiling si Arthur. Siya ay malinaw na hindi isang taong madaling mabamboozled. Hindi, ito ay tila higit pa sa iyon sa akin. May ilang ingay na nag-aaway sa hindi kalayuan dito, at tila sobrang init. Sa ingay, parang hindi isa o dalawang tao. Halika, tingnan muna natin bago tayo magdesisyon. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.